Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Ang ating pag-uusapan sa episode nito ay ang nalalapit na laban, no? Sa September 13, next week na po, between Canelo Alvarez and Terence Crawford, no? Isang super mega fight. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. A-analyze natin kung ano yung mga strength and weaknesses ng bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na matatanggap na natin ang ating first ever salary po sa YouTube. Hintin na lang natin hopefully this coming September 22 to 26. Ayun yung cut-off po. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong suporta po. Hindi ko mararating itong estado ko sa YouTube kung wala yung support. Kaya maraming salamat po sa aking 5,680 plus subscribers yan. Maraming salamat po. I-share ko po sa inyo yan. Iba-vlog po natin yan. Yun. Okay, diretso na tayo dito sa laban ng Canelo versus Crawford. Okay, alin muna natin itong tail of the tape nila. Tingnan natin muna mga ka-DJ. Analyze natin. Kung mapapansin natin dito mga ka-DJ, yan, naka-flash po sa screen. Madihamak mas maraming laban po si Canelo, no? Meron siyang 63 fights. Merong 2 losses. Natalo lang yan kay Floyd Mayweather and Dimitri Bivol dun sa light heavyweight. Na dikit naman laban, di naman tapos meron siyang 2 draw. Samantalang si Crawford, merong malinis na kartada na 41 wins, walang talo. Okay? Ang KOs ni Canelo ay 39 at kay Crawford po ay 31. Tapos makikita natin sa rounds, merong 520 rounds na nagawa si Canelo, samantalang si Crawford 245. So, bagamat ang age po lamang po mas matanda po ng konti si Crawford 37, samantalang si Canelo ay 35. Pero mas marami ng laban tong si Canelo. Ang height nila even, 5'8". Ang reach lamang ng konti, 3 inches. Si Crawford 74, si Canelo 71. At ang stance si ay orthodox at si Crawford ay southpaw. Yan. Ngayon, meron tayong nakalap na impormasyon. Tingnan natin kung kailan naging professional boxers tong dalawang ito, no? Tingnan natin dito. Si Canelo Alvarez po, sabi rito, Canelo Alvarez turned professional in October 2005 at the age of 15. No? Kung napakabata pa pala ni Canelo, no? Nung siya ay naging pro boxer after winning the Junior Mexican National Boxing Championship in 2005 and completing a successful amateur career. Kaya 15. So, kinumpute natin. So, roughly, may 20 years na po na lumalaban sa boxing pro si Canelo. Matagal-tagal na po. Yan ang alin natin. Ihimayin natin mamaya. Samantalang si Terence Crawford naman po, Terence Crawford turned professional in 2008, making his professional debut on March 14, 2008 with the first round knockout victory. Yon. Ang kanyang tinalo po rito ay si Brian Cummings po. Ayan po mga ka-DJ. Ayan po mga ka-DJ. Kaya si Crawford meron siyang roughly 17 years po. Kaya mas bata si Canelo pero mas matagal na siya sa boxing pro. Kaya yun po siguro titingnan din na, analyze natin. Siyempre yung factors niya, matagal-tagal na siya, mas matagal siya lumalaban. Siyempre may mga epekto rin yan sa katawan, no? Yung mga damage na dinudulot nito. Okay po. Ayan po. Ngayon, i-analyze natin isa-isa itong mga key factors na ito yung magiging susi kung sino yung mananalo o matatalo. Yan. Ayan ang analyze natin mga ka-DJ. Okay, simulan na natin mga ka-DJ. Unahin natin yung power or strength. Sino ang mas lamang dito? Siyempre, obviously, siguro mag-agree naman kayo sa akin. Obviously, lamang dito si Canelo. Dahil si Canelo po ay talagang matagal na lumalaban sa super middleweight, which is 168 pounds, limit po. At lumaban na rin po sa light heavyweight at marami na rin siyang tinalo at pinabagsak pa, no? Kaya lamang na lamang. Samantalang si Terence Crawford, galing siya sa welterweight. Yun nga, umakyat siya ng 3 division from welterweight, tapos umakyat siya ng super welterweight nung itong huling laban niya kay Israel Madrimov, no?
na marami nagsasabi na parang nagbago yung galaw ni Crawford dahil bumigat, nabawasan yung bilis, no? Tatlong division from welterweight to super middleweight, mabigat-bigat po yung naging hakbang ni Crawford dito. Kaya sa pagdating sa power and strength, ibibigay natin po yan kay Canelo syempre. Kaya meron na tayong 1 point si Canelo po. Yan, ito yung ating analysis. Pagdating naman po sa quality of opponents, nako, di hamak naman lamang dito si Canelo kasi mga nakalaban na nito, no? Grabe. Andiyan na nga si Dimitri Bivol, light heavyweight. Nasagupa niya na yan. At ang isa sa mga nabiktima niya, si Berlanga. At eto nga po, si Jermer Charlo, na tinalo niya rin, no? Napabagsak niya pero natapos yung round. Kaya grabe. Sino pa ba yung Triple G na kanilang laban, no? Yung mga mabibigat yun, napakabigat yun, napakatigas ni Golovkin. Kaya ang mabigat lang nakalaban siguro nito si Errol Spence, isa na kung saan nga tinalo ni Crawford na ang alam natin yan na TKO. At itong huling ang laban niya kay Israel Madribov sa super welterweight, tinalo niya by decision. Kaya dito mga ka-DJ, dito tayo kay Canelo ulit tayo. So meron na tayong Canelo ulit. 2 points na po, quality of opponents. Kaya lamang po si Canelo. Ngayon, pagdating sa speed and footwork, ayan, medyo dito. Actually, pagdating sa kamay, mabilis din si Canelo. Pero yung marami nagsasabi, flat-footed, hindi masyado magalaw. No? Kaya ibibigay natin to kay Crawford, yung speed and footwork. Nakita naman natin na masyadong technical to si Crawford, no? Mautak. Yan, magalaw, counter puncher din. So ibibigay natin dito kay Crawford yung speed and footwork. Yan. Ewan ko lang kung madadala sa super middleweight, lang question yun dito. Pero ibibigay natin kay Crawford po. So meron tayong 1 point kay Crawford. 2-1 na po mga ka-DJ. Pagdating naman po sa ring IQ, yan. Sa totoo lang, si Canelo, matindi rin ang ring IQ niyan sa mga kinalaban niya, no? Sabi ko nga sa inyo, ang dalawang nakatalo lang dyan, matitindi. Siyempre, si Mayweather, no? Na napakautak, at si Dimitri Bivol sa light heavyweight. Yun lang ang mga nakalusot kay Canelo. Bukod sa dalawa, wala na po. Kaya, matindi rin ang ring IQ niyan. Pero, marami nagsasabi na ayun nga raw, malupit si Crawford pagdating sa ring IQ kasi nagbabago-bago ng style. Minsan, nagsa-south po, minsan orthodox, papalit-palit, kaliwa, kanan. At madali siyang nakakapag-adjust, depende sa style ng kalaban. So, sige, bibigyan rin natin to kay Crawford dito. Sige, yan. Kaya, all two, mga ka-DJ. Ngayon, pagdating sa experience, no? Bagamat mas bata si Canelo, 35 years old, pero pagdating sa experience nga, dahil yun nga, sinabi ko sa inyo, 20 years na po na lumalaban sa boxing pro si Canelo. Kaya ibibigay natin kay Canelo yan. At saka yung mga big fights po, grabe, no? Ano ba yung mga big fights niyan? Siyempre yan kay Mayweather, Miguel Cotto, Shane Mosley, no? Grabe. Jermer Charlo, Berlanga, nako, name it, nami, grabe. Kaya mabibigat yung mga nakalaban na natin ni Canelo pagdating sa experience. Samantalang si Crawford, ang isa lang sa mabigat na nakalaban niya ngayon, nabanggit natin si Errol Spence Jr. At itong kay Israel Madribov na medyo questionable pa, hindi pa ganun kakumbinsido. Yung iba kasi nasa ano pa siya niyan na lightweight, no? So hindi masyado, yan. Kaya ibibigay natin experience kay Canelo. Kaya 2-1 po mga ka-DJ, yan. Ngayon, pagdating naman sa hunger, yung gutom sa panalo, ayun, masasabi natin, kasi dito, base sa ating nakuha na impormasyon, ang natanggap, na pinakamalaking natanggap ni Crawford, na bayad sa kanyang pagboboxing ay, nung nilabanan niya si Errol Spence Jr. noong 2003, $25 million ang natanggap niya. Samantalang si Canelo, ito nakatanggap pala si Canelo ng $80 million noong 2023 nung linabanan niya si Jermer Carlo. Correction po mga ka-DJ. Kay Crawford, hindi 2003 po, 2023 to. Nagkamali tayong sulat. 2023 rin po.
Samantalang si Canelo, $80 million. Grabe, napakalaking pero na ito. No? Nung nilabanan si Jermer Charlo para sa super middleweight. So, masasabi natin syempre, mas gutom sa panalo dito si dahil sa at saka syempre medyo hindi na pabata si Crawford, is not getting any younger, 37, mga ilang taon pa baka mag-retire na to. Kaya kailangan niya talagang itong laban to, napaka-importante sa kanya dahil ito na yung isa sa pinakamalaking premyo na matatanggap niya po, mga ka-DJ. Magkano ba yung matatanggap nilang premyo dito sa laban na to? Tingnan natin mga. Ayun mga ka-DJ, ito yung ating nakakalap na impormasyon. For the reported Canelo versus Crawford fight, Canelo Alvarez is expected to receive a guaranteed purse of approximately $150 million, while Terence Crawford's guaranteed purse is around $50 million. No? Kaya kay Crawford, napaka-importante ng laban na ito. Dahil ito yung kauna-una makakatanggap siya ng ganito kalaking bayad sa kanyang boxing career, no? Kung i-convert natin yung $50 million po sa ating Philippine peso, ito po yung tumataginting na 2.8 billion pesos. Grabe. 2.8, almost 3 billion. Samantalang kay Canelo ay 150 million, sa ating Philippine peso ay 8.4 billion pesos. Kaya napaka-importante ng laban ito. Kasi hindi na sila bata, mga ilang taon pa baka mag-retire na itong dalawang to. Kaya napaka-importante. Kaya mas tingin natin mas gutom sa panalo siyempre si Crawford. At saka kung sakasakaling talunin niya sa Canelo, nako, grabe, mas lataas pa presyo nito sigurado mga susunod na laban. Kaya yung motivation nito nakikita ko kay Crawford, no? Pero ang mabigat dito nga, ang isang factor dito, yung pag-akyat ng timbang, no? Yung weight factor. Ito po, yun ang mabigat doon. Kasi nga, from 147 pounds, si Crawford, originally, lumalaban sa welterweight, umakyat siya ng 168 pounds. Ilan ba yun? Ilan yung pounds ang dinagdag niya? Grabe. So, 21 pounds, ano ba yun? Ano natin yung 21 pounds? Kung ilan sa ilang kilo ba yun? 21 pounds. 21 pounds, ano tayo mga ka-DJ? Pounds to kilogram. Ay, grabe. Mga 9.5. Halos siyam na kilo. Siyam at kalahating kilo. Grabe po yung tinambang, almost 10 kilos po yung dinagdag sa kanyang timbang. Kaya magiging malaking factor po talaga dito yung timbang, yung pag-akyat ni Crawford sa mas mataas na timbang. Ay na magiging factor dito. Kaya dito sa weight factor, ibibigay natin siyempre kay Canelo. Kaya bali ilan ba yan? 1, 2, bali 4-3 is slightly favor kay Canelo. Yan. Ayan po mga ka-DJ ang ating analysis dito, pre-fight analysis dito sa labang Canelo at Crawford po. Okay. Pero sa akin lang po itong opinion na to, no, personally sa akin po talaga, hindi ko alam kung mag-agree kayo, pero pwede po kayong mag-comment, open po tayo rito. Kaya tatanungin ko po kayo mamaya kung para sa inyo, sa tingin nyo, kung sino sa tingin nyo ang mas may malaking chance na manalo rito kay Crawford at Canelo. Sa akin, talagang personally, mas ang tingin ko rito, no, mas lamang ng bahagya si Canelo. Kasi nga, originally, lumalaban na siya rito talaga. Matagal na siya sa super middleweight at umabot pa yan ng light heavyweight. So, sanay na siya sa mga ganung mga suntok mabibigat. Samantalang si Crawford, ngayon siya lalaban, no? First time siya lalaban sa 168 pounds sa kanyang boxing career. Ang tanong dito, kayang saktan si Canelo. Pero sigurado kayang saktan ni Canelo si Crawford po. So, ayan po mga ka-DJ, sana po ay nabigyan ko kayo ng insights, ng idea sa dalawang fighter na to. Pero bago tayo magtapos, bibigyan ko kayo, share ko yung mga huling laban ng dalawa. Ito po, panoorin po natin mga ka-DJ. Dito kay Crawford at Canelo. Napanood na natin, nakita naman natin yung Berlanga, pinabagsak ni Canelo, napakalakas, left hook. Ito, samantalang kay Israel
Madrimov, may nanalo nga si Crawford pero hindi ganun kakumbinsido. Kaya kayo na po humusga sa tingin nyo, sa palagay nyo, sino ang mas may malaking chance na manalo rito? Canelo or si Crawford po mga ka-DJ? Yan, pakisulat lang po sa comment. Open po tayo. Wala po tayo ritong pinapanigan. Pwede po, kahit sino, pwede mag-comment po. Wala po problema. So, ayun po mga ka-DJ. Siguro dito natin tatapusin ang ating munting vlog na ito. Sana po inagustuhan nyo. Hanggang sa muli. Ito po si DJ Master nagsasabing laban lang. God bless you all. See you on my next vlog. Bye.